Sama-sama tayong magiging tarakili. Nagbabala po ang PHIVOLCS sa posibilidad ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon ngayong gabi. 2 minuto tumagal ang pagputok ng bulkan na nagbuga ng usok na aabot sa mahigit 2 kilometro ang taas. At saksi live, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, 1 linggo pa lang ang nakalipas, muli na namang pumutok ang Mount Kanlaon ngayong gabi. Muli ring nabalot ng takot at pangamba ang mga Negrense, lalo na ang mga nakatira malapit sa bulkan. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Mansalanao, La Casillana, Negros Occidental. Kita ang mga nakaupong kabataan sa labas ng tindahan. Nang biglang nagtakbuhan ng mga kabataang tila hinahanap ang pinagmulan ng pagsabog. Iyon na pala ang moderately explosive eruption ng Bulkan Kanlaon. Kuha rin sa CCTV ng residente ng Kanlaon Road sa parehong bayan ang aktwal na pagputok ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, 7:04 ngayong gabi nang pumutok ang bulkan at nagtagal ng halos 2 minuto. Kita naman sa mga larawang ito ang taas ng ibinugang usok. May makikita ring mga nagbabaga sa paligid ng bulkan. Ang pagputok ay dahil daw sa pagbara ng daanan ng volcanic gases. Hindi katulad ng pagputok noong Pebrero 19, may kasamang pyroclastic density currents ang ibinuga ng bulkan ngayong gabi. Very low ang aton niya may record niya na silver dioxide emissions sa aton niya bulkan. So, ini siya, pwede nag-signify sang pag-plug sang ginaagyan sa aton niya mga sa pagdagas ng aton niya bulkan, no? Sabi niya nga bulkan nag-cause too much pressure dito sa aton niya bulkan, amo na siya nga kita ng mga explosion. Ayon sa PHIVOLCS, posible raw makaranas ng ashfall ang La Carlota City at La Casillana dahil sa direksyon ng hangin. Nagdudulot din ng pagkasunog ng ilang bahagi ng bulkan ang pyroclastic density current. Pia, dito sa La Carlota City, 3 sityo na ang may naitalang ashfall. Mahigpit din ang isinasagawang monitoring ng LGU sa mga lugar na may naitalang ashfall. Sa La Casillana, may mga residente din na apektado ng ashfall ayon sa LGU. At live mula dito sa La Carlota City para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginit po ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang smoking gun o sapat na ebidensya para masabing may pananagutan ang dating Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Wala rin daw nakuhang witness ang prosekusyon na nagsasabing narinig nila mismo na iniutos ni Duterte ang pagpatay sa 78 biktima na tinukoy sa kaso. Saksi si Marie Zumad. Ang defense team naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naglatag ng kanilang mga argumento para sa submission on the merits sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Giit ni Kaufman, hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para makumpirma at ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity for murder at attempted murder laban kay Duterte para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang maging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo at hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas. Sa 20 speeches daw na ipinresinta ng prosekusyon, nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod dito. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, some Mr. Duterte's language
obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Davao at buong bansa, sinabi ni Kaufman na wala raw patunay na extrajudicial killings ang mga ito. Aniya, base rin sa mga dokumentong ipinakita ng prosekusyon, ang bilang ng mga nasawi ay maliit na bahagi lamang kumpara sa bilang ng mga naarestong suspect. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count one? It is not as if criminals have identifying features such as a shifty look or a 5 o'clock shadow or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ang mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon ng witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Ayon sa depensa, mababa ang kalidad ng mga ipinakitang circumstantial evidence ng prosekusyon. Hindi rin daw totoo ang Davao Death Squad ayon kay Kaufman at sinabing tila eksenang kinuha lang ito sa isang pelikula kung saan si Duterte ang ginawang bida. Hindi rin daw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan ang suspect at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Pinabulaanan din ng depensa na bahagi ng common plan ang inilabas na memo noon ni dating PNP Chief Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito at pinalabas lamang daw ng prosekusyon na utos ito para i-target ang mga suspect na sangkot sa droga. Gayong ang ibig sabihin daw ng Tokhang ay knock and plead. Pinuna rin ang depensa ang pag-uugnay sa salitang neutralization para tukuyin ang pagpatay. Gayong walang nakasulat na kahulugan nito sa memo na inilabas noon ni de la Rosa. Nilinaw din daw ni De La Rosa sa isang pahayag noong 2017 na ang neutralization ay pag-aresto sa mga suspect. Ayon kay Kaufman, umabot hanggang Korte Suprema ng Pilipinas ang pagtalakay sa salitang neutralization nang makwestiyon kalauna ng ilang elemento ng anti-illegal drug campaign. The government defended the circulars on the basis that they did not confer a license to kill. The Supreme Court of the Philippines, however, to date, has declined to issue any ruling declaring the campaign unconstitutional, has declined to invalidate circulars, and has declined to rule to date that neutralize or neutralization means to kill. Base raw sa naging obserbasyon ng Korte Suprema, hindi raw bago ang salitang neutralization sa panahon ni Duterte dahil nakasulat na ito sa procedural manual ng PNP kahit noong 2014. Binanggit din ni Kaufman ang ilang testimonya ng mga witness ng prosekusyon kaugnay sa paggamit ng self-defense. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means.
It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Mula rito sa The Hague, Netherlands para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Alamin po natin ang latest sa paglalahad ng depensa ng kanilang mga argumento sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa The Hague, Netherlands, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Pia, nagsuspend na nga ang proceedings para sa araw na ito, no? Ngayong ikatlong araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kinakaharap niyang mga kaso kaugnay sa crimes of against humanity for murder and attempted murder. At dito sa ikatlong sesyon, Pia, bigyan ko lang kayo ng highlights ng nangyari. Dito ay inisa-isa ni Defense Counsel, Attorney Nicholas Kaufman, yung mga sinasabi niyang weaknesses o mga kahinaan ng argumento ng prosekusyon. At kabilang dito yung number 1, over heavy reliance on participating witness. Number 2, hearsay attribution. Number 3, some victims are unidentified, making it impossible for the defense to confirm. Number 4, documentary records contradicted by a single prosecution witness. Number 5, conflicting witness. Yung mga sinasabi raw ng mga witness ay nag-contradict sa isa't isa o di kaya ay kinocontradict o kinokontra yung sarili nilang mga pahayag. And then number 6, repeated absence of any evidence to link the hitman to our client. So basically dito sa mga weaknesses na ito, pinatutunayan na o iginigiit ng depensa na hindi dapat kumpirmahin ang mga charges at hindi dapat tumuloy sa isang trial proper ang mga kasong ito laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At binanggit din na Pia, for example, dun sa ilang mga incidents, nagbigay ng mga example itong si Attorney Nicholas Kaufman kung saan lumalabas na hearsay lamang yung mga sinasabi ng mga witness. Dahil isa na sa mga examples na ito, ang sinabi raw ng isang witness na may code na P26. Let me just explain, Pia, na kaya may mga codes yung mga witness dahil hindi mo pwedeng pangalanan for their security. So P26, tong witness na ito, ay hindi raw siya nag-claim ng direct personal knowledge na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nag-utos sa kanya na pumatay. Ang sinasabi niya, meron daw third party na tumawag sa kanya para iutos yung pagpatay. Pero itong third party na ito ay patay na rin. So, hindi raw ito maaaring makorroborate o makumpirma ng korte o ng kahit ng depensa unless buhayin daw itong patay na ito. So, hearsay. So, marami raw mga sinasabing ang mga witnesses na to na pure hearsay or unadulterated hearsay and hindi pwedeng magtuloy ang kaso kung mga conjectures lang or mga hearsay lamang ang mga basehan. And may isang punto rin, Pia, dito sa session na ito kung saan sinabi ng depensa na dapat daw yung isa sa mga ipinresentang ebidensya ng prosekusyon ay dapat hindi i-consider ng korte. At yun yung tungkol dun sa video kung saan nanunood si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang CCTV kung saan nasaksihan niya yung pagpatay ng 3 hitman sa 3 mga biktima. Ang sinasabi rito ng depensa, the prosecution has outed o kumbaga naibunyag yung identity ng taong nag-ooperate ng CCTV na ito and has exposed him to danger. So dapat ay this video cannot be used as evidence according to the defense. At Pia, sa panghuli, bago magtapos itong session na ito, sa session na ito, tinapos lahat ng mga argumento sa count 1 lamang. So bukas na magpapatuloy yung para sa counts 2 and 3. No? Pero bago lang nagtapos, actually i-adjourn na dapat, pero nag-request yung
prosekusyon na makausap ulit ang pretrial chamber together with defense, pero ito ay nangyari ulit sa isang closed session. At posible na kaya ito isinagawa sa isang private o closed session ay dahil may mga nababanggit di umano ang depensa na mga pangalan ng witness or victims na hindi dapat banggitin in open session dahil ito ay maaaring makalagay sa peligro sa mga o sa security ng mga taong binanggit ng depensa. So, yan muna ang latest na sitwasyon. Bukas magpapatuloy ang huling araw na ng confirmation of charges hearing at dito Pia sa huling araw ng confirmation of charges hearing ay may 30 minutes pa para magpresenta ang depensa ng kanilang mga merits o argumento bago naman magkakaroon ng closing statement ang prosekusyon, ang counsel for victims at ang depensa bago tuluyang mag-adjourn o matapos ang confirmation of charges hearing at pagkatapos nito ay hihintayin ang 60 araw bago makapagdesisyon ng korte kung ito nga bang mga charges na ito laban sa dating Pangulo ay tutuloy sa isang trial proper o hindi. So Pia, yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Media Center ng International Criminal Court para sa GMA Integrated News. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Hinahanap ang mga salaring riding in tandem na nagsaboy umano ng kemikal sa isang rider at kanyang angkas sa Cagayan de Oro City. Napnos ang bahagi ng mukha at katawan ng mga biktima. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Umuusok pa ang jacket na ito ng datna ng motoristang may kuha ng viral video sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, Lunes ng gabi. Pagmamay-ari ang jacket ng isang rider at kanyang angkas na babae. Sa video, kita ang lalaking rider na nagtanggal na ng damit pang itaas. Ang babae naman nakatapis habang nagbubuhos ng tubig sa kanyang sarili. Kwento ng dalawa, biglang nag-overtake sa kanila ang mga salaring riding in tandem. Binuhusan umano sila ng kemikal na tumama sa kanilang mukha. Nalapnos daw ang kanilang mata, iba pang parte ng mukha at katawan. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, inutusan ng mag-imbestiga ang Carmen Police Station. Matod pa niya, nakontak na nila ang kaning mga alleged biktima aning Sabog Moriatek sa ginaingon na sa viral post kay wala pa man kini na report sa police station o wala pod kini nagpa-blatter pa. So sa pagkakaroon nag-schedule kaniya bibisita sa atong opisina. Sinusuyod ng PNP ang mga CCTV footage malapit sa lugar. Sinusubukan naman ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga biktima. Naamang gyud tay naka-sector nga mga mobile patrols, especially pa doon sa Kagubhiin na ato pod nang ipaningkamutan nga matap ang mga barangay nga makikiusap pod sa pag bisita sa ilang mga areas labi na kaning niit nga mga lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inilahad po ni Vice President Sara Duterte na dati na siyang may impormasyon kaugnay sa pakikipag-ugnayan umano ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador na ICC. Sinabi po yan ng Vice Presidente sa isang pahayag matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating sundalo na iniharap sa media ni Attorney Levito Baligod. Ang kay Vice President Duterte, sumulat pa siya noon kay Pangulong Bongbong Marcos para makuha ang posisyon ng administrasyon. Ang tugon daw nito, hindi sila makikipagtulungan sa ICC sa kahit anong paraan. Ang mga testimonya ng mga dating security personnel umano ni dating Congressman Zaldico ay lalo pa raw nagpapatibay sa babala niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bato de la Rosa tungkol sa pagpunta ng ICC sa loob ng Pilipinas. Hindi raw ito usaping pampolitika o simpleng alitan ng mga personalidad kundi tungkol sa soberanya. Wala pang tugon ng palasyo sa pahayag ng Vice Presidente. Kahapon po naging emosyonal si Vice President Sara Duterte sa isang programa sa Davao City. Nostalgic ko na bakit na po ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Sa pag-uwi sa Davao, napaisip daw siya
kung ano kaya ang mangyayari kung hindi niya tinuloy noon ang pagtakbo sa pagka-vice-presidente at tumakbo na lang sanang mayor. Pero pagtitiyak ni Vice President Duterte, itutuloy niya ang pagtakbo para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Nilinaw po ng National Unity Party na walang iisang opinyon ng partido sa pagboto sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi po yan ng ilang miyembro ng partido matapos lumabas ang isang pahayag kagabi na kung walang bagong ebidensya laban sa vice-presidente, ay hindi nila susuportahan ang pag-impeach dito. Saksi si Tina Panganiban Perez. Conscience vote at hindi party stand ang paiirali ng National Unity Party sa pagboto ng mga kongresistang miyembro nito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng ilang miyembro ng partido matapos maglabas ng statement ang partido kagabi na kung walang bagong ebidensya laban sa bise, hindi nila susuportahan ang pag-impeach dito. Ayon kay NUP Chair Ronaldo Puno, 42 ang miyembro nila sa Kamara. No, this is not the party stand. This is just the consensus of the ones that I have talked to. We will have another formal meeting. I doubt that there will be a uniform party stand here. No, because there is just too much division among our members. So the tendency now or the direction now is that we probably will have parang a conscience vote, that everybody will be allowed to vote the way he wants to vote. I have not received explicit instructions from party leadership whether or not we support the impeachment. All I understand is that we will listen to the evidence during the impeachment hearings and we will decide, like every congressman should decide, based on his own assessment and personal conscience. Ang salita naman, it will be a conscience vote. So it will depend on the House members of the NUP kung ano yung sa tingin nilang tama. Si Defensor ay impeachment prosecutor noong unang impeachment proceeding laban sa bise, habang si Valeriano naman ang nag-privilege speech na nagpagulong sa impeachment ni VP Duterte. Kapwa sila naniniwala na may mga nakamit na impeachable offense ang bise, pero handa silang makinig sa mga bagong alegasyon at ebidensya. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang tao handang pumatay sa presidente, kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. Kung may bagong ebidensyang maihahain ang mga complainants at ang mga endorsers nitong bagong 4 na impeachment complaints, it will only strengthen the evidence against the respondent, against the Vice President. So tingnan natin kung meron nga. I think so, kasi at the time na mag-privilege speech ako, di ba meron ako mga accountability na hinahanap sa kanya na hindi naman niya nasagot before. As far as the 2024 o 2025 impeachment concern, nakita ko naman noon na may former substance at dapat ma-impeach. Pero sa ngayon, tignan natin. Ayon pa kay Puno, walang kinalaman ang NUP statement sa pag-anunsyo ni VP Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Wala, absolutely not. Wala naman connection yun eh. Alam naman ng lahat, tatakbo na siya. No? So, alam naman ng lahat, nasa majority kami ng Congress. No? So, we're not on the same side. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervy Luistro, naabisuhan na ng Committee Secretariat ang mga miyembro ng komite tungkol sa unang pulong nila para sa VP impeachment complaint sa Lunes, March 2. Kasabay nito, nagbigay na rin daw ang Secretariat sa mga kongresista ng kopya ng 4 na impeachment complaints laban sa bise. Ang hamon ngayon, sabi ni Luistro, ay nasa mga kongresistang nag-endorso sa mga reklamo. Definitely, kung sa ganito kaaga, merong mga national parties who are already manifesting their position, similar to that of the NUP. No? I think the endorsers should be more challenged this time to be able to present strong evidence and initially compliance with the standards required in the Justice Committee for us to be able to move forward. That is a standard as to form and as to substance. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nakatigil ang 2 sasakyan sa stoplight sa Amerika
nang biglang lumitaw ang malaking bitak sa kalsada. Nahulog sa butas ang dalawang sasakyan. At maya-maya pa, lumapit ang iba pang motorista at mga dumaraan para tumulong sa mga nahulog. Nangyari po yan sa isang intersection sa Omaha, Nebraska at ayon sa mga pulis, wala namang nasaktan sa insidente. Sarado muna ang kalsada sa pangambang baka lumaki pa ang sinkhole. Sinalpok na isang truck ng isang payloader sa Lawag City, Ilocos Norte. Papasok noon ang payloader sa bahagi ng kalsada pero tinamaan ito ng paparating na truck na mabilis ang takbo. Nabasag ang unahang bahagi ng truck. Walang naitalang nasugatan. At ayon sa pulisya, nagkaayos din ang magkabilang panig. Lakas maka-flex ng isang estudyante sa Balayan, Batangas. Ang kakaiba niyang talent ang maging flexible. Sa nag-viral na video online, makikita ang likod ng kanyang kamay ang gamit ni Aldrin De Jesus para hawakan ang kanyang inumin. At kaya rin daw niyang makipagkamay ng pabaliktad. Na-discover ko po siya since I was like grade 4 po. My tita po and also my ninang is a like, tawag dito, napaka-flexible po ng mga body nila. And na-curious po ako, so tinry ko din po. Lahat po ng kaya ko pong ma-flex sa body ko po, tinry ko katulad ng pag-bending, split po. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.